Kuya Arnel tsaka si Ate Mian ay magkasama sila sa isang bubong. Sila po ay mag-asawa pero wala silang anak. Hello po. Tao po. Kumusta po? Ate, ako po si Daddy Frankie. Upo kayo, upo kayo. Upo kayo. Pasensya na, maabala po kayo Upo ka. Ayan. Ako po si Daddy Frankie. Mga charity vlogger kami. Kasama ko rin si Casado. Ayan. May video ako dyan, okay lang? Ayan. Ano lang, te, kuya? Ano pangalan ni ate po? Mian? Arnel. Mag-asawa po kayo? Nangalakal po kami. Nangangalakal. So, diyan kayo nakatira? Okay lang na interviewin ko kayo, alamin ko kung ano yung buhay-buhay nyo. Nagtataka lang kasi ako, bakit dito kayo nakatira? Hindi po, nakaano po kami tutong operasyon. Nangalakal po. Minsan, ikot po ko pagka, minsan lang dito ko pagka, linggo, kaya papahinga mo lang. Pero dito na ang bahay nyo? Hindi po, minsan po ako. Minsan nalilipat din kayo? Ako, kapila. Ilan taong ka na, Kuya Arnel? Ano po? 47. 47. Si ate? Bata pa po. Ano pangalan ni ate? Mian. Mian. Ate Mian, ilang taong ka na po? Hindi na alam? Bakit hindi mo alam? Uwi ko kasi taga-provincial po yan. Saan na probinsya ni ate Mian? Bicol po. Bicol. Si Kuya Arnel? Bicol po. Saan kayo sa Bicol? Daraga. Daraga. Kasado, kabisado niya yung Bicol no? Bicol, Daraga, Albay na, di ba? Albay. Malayo yun. Layo. Dulon-dulo na yun, no? Oo. Paano kayo nakarating dito? Ano po, may bahay po kami dito. Ngayon, wala na po natin. Saan ang bahay nyo dati? Diyan sa may dahil nito ba? Ilalim ng tulay. So may squatter din yun, no? Pero bakit nawala yung bahay nyo? Wala. Ano na po kami, nagtipan po kami. Narinig po. Gaano na kayo katagal nagsasama? Tagal na po. Wala kayong anak? Wala po. Buti at hindi pa kayo nagkakaanak. Opo. So, paano ang pinagkakakitaan ninyo? Anong nangalakal lang? Pero napansin ko parang dito na kayo nakatira, Marami niya kayong tambak no? Okay lang kayo diyan? Walang ilaw. Paano kayo, saan kayo kumukuha ng tubig? Higip sa petrol. Nakikiigib kayo sa Petron, sa bagay sa mga gasoline station. Nagbibigay naman sila ng tubig, no? Pinagbabayad kayo pag kukuha kayo tubig doon? Hindi po. Libre lang. Humingi lang po kami. Higip kami 2 gawin. Paano kayo nagsasaing? Kaldero, lata. Nasa lata. Tapos papakulo tubig. Okay naman. Matanong ko lang kuya, bakit ganito nangyari sa inyo? Bakit dito lang kayo sa lansangan nakatira? Wala. Mahirap pa sa probinsya ko Mahirap sa probinsya? Opo, kasi wala naman buhay dito. Makain ka lang doon. Sakto lang. Ay sa Maynila, kung mangalakal ka lang dito, ayos lang. Kahit pa paano, mangalakal. Parang tatabi ako kuya, okay lang? Ayan. Kumita ka lang kahit pa paano konti, ayos na. So ibig sabihin, kung babalik kayo ng probinsya, mas mahirap compare. Kasi sa tingin ko kasi, karamihan, mga kababayan, mga kabarangaya, si Kuya Arnel tsaka si Ate Mian ay magkasama sila sa isang bubong. Sila po ay mag-asawa pero wala silang anak. At naisipan ko lang silang interviewin mga kababayan kasi curious po ako na bakit dito lang sila sa tabi-tabi pero nabubuhay naman syempre. Pero ang tanong ko, bakit mas gusto nila, bakit mas pinipili po nilang manirahan dito? Nasa pakiwari ko tayong mga iba is gusto natin sa probinsya na sinasabi natin na masarap sa probinsya kasi sariwang hangin, sa gulay walang problema. Pero kakaiba naman kay Kuya Arnel tsaka kay Ate Mian kasi mga kababayan mas gusto raw nila. Sir, bakit po ulit mas gusto mo dito? Doon. Buhay doon. Ibang buhay sa probinsya namin. Po? Doon, mamuhay ka sa
At baybayin. Manguha ka ng manguha ka ng kuho sa dagat. Pagka, yung mga mababa ang dagat, manguha ka doon, sa bukid. Manguha ka ng buko, pinta mo sa bayan. Mahirap. Mas mahirap magkapera compare dito. Opo, dito, mga lakal ka lang dito, kahit sa paano. Minsan, nangingi kami doon. So, ibig sabihin, pag nangalakal ka, magkano kinikita mo pag halimbawa, bumiyahe ka ngayon, in a whole day, magkano kita? 4 mes, minsan, may kita ko 300, 4 na rin. Oh, so, Ayos na po yun, para pang-budget na po namin. makakaraos ng isang araw ninyo. Sobra pa po. Sobra na. May aso pa nga po ko, yung aso ko nahuli, di pa nga binabalik. Sino nang huli? Yung nga po alam pinunta namin sa Barangay Toro, wala po doon. Tatlong aso. Pero di ba mas maganda pag nasa probinsya yung may bahay kayo? Wala na, ayoko rin doon. Ayaw mo doon? Opo. So, Maganda rin dito. Dito rin mas kamag-anak ko eh. may mga kamag-anak ka rin dito. Opo. Pero hindi ba kayo nahihirapan? Diyan lang nakatira? Tapos, Hindi naman po. okay naman. Opo, ayos lang po. Hindi naman ako Ang magulang mo kuya nasaan? Nasa Bicol? Opo. Yung ate ko, nandiyan sa Bago Bantay. Ay, may ate ka rin dito. Opo. Si ate Mian, ang nanay-tatay mo, nasaan po? Makati po. Makati. Ha? Makati. Nasa Makati. Opo, sa may South. Doon sa may sa may De La Rosa. De La Rosa. Opo. Yung papuntang South Cemetery. Sa may San Antonio. Doon. Sa may San Antonio. So ibig sabihin, kabisado nyo rin ang pasikot-sikot, no? Opo. Kasi kagalito po ako. Dito na po ako lumaki. Tsaka doon na po ako. Si Ate Mian, ba't di nagsasara? Ate Mian, kumusta ka naman? Ano na po. Kasi ano po yung nilay lang. Naiksi po. Mike si Andila. Gano'n na kayo katagal nagsasama? Tagal na. Hirap, no? So ate, may dala si Kasado na bigas. Ayan. Pwede kausapin mo rin, no? Ito, kuya, kasi napansin namin kayo kanina, nakita ko kayo dyan. Totally lampas na kami eh. Napansin lang namin, bakit parang may kubo dito. Tapos may napansin, sabi ko may tao. Kaya umikot ko, sabi ko, ikutan natin. Kasi nakita ko na may tao, naaawa ko sa ganyang nakikita sa lansangan ng dyan, naghihirap. Eh kami, may dala kaming bigas. Sabi ko, Dati Frankie, bigyan natin ng bigas kasi baka nagsasaing sila. Ate, sa sitwasyon nyo ngayon, ano yung pinaka magiging maayos sa inyo? Kayo, magluluto kayo? Opo, magluluto. May, Pupunta ako ng palengke ng Dasor at saka dyan sa Pag-asa. Nandun ako ng isip. wala bang gumagambala sa inyo dito? Wala naman po kasi kaibigan ko po yung gwardiya rito. So okay lang sa inyo na nagpaalam kayo sa gwardiya dito? Opo. Kasi ako na rin bantay. Ako nang babantay. Ikaw na rin yung pinakabantay nito? Sa labas. Sa loob, may gwardiya rin sa loob. Yeah. Kasi may linduro dito. Pagpasensyahan nyo na yung aming dala ha? Daming yung pera, ang daming barya. Inilagay ko po yan dyan kasi pagka meron nangailangan na bibili ng gamot, pwede lang gamitin. Ay, ganon? Opo. Hindi naman tayo madami. Ganun po yan. Ayan mga kababayan, nadaanan lang namin si Ate Mian at saka si Kuya Arnel. Inalam natin, gaya po ng aking sinabi, halos lahat sila mga kababayan, no? Kung tatanungin natin, hindi lang ngayon siguro po hindi lang ngayon natin maririnig sa kanila. Usually, ganyan po ang kanilang sagot mga kababayan, na mas gusto nila manirahan dito sa Maynila kahit sabihin nating wala silang bahay, pero mas gusto nila compare sa probinsya. Kasi nga naman sa probinsya talagang mahirap magkaroon ng pera. Pero dito sa kanila, ayon kay Kuya Arnel, is mga ngalakal lang, may 300 to 500 pesos na, makakaraos na sila. Ayan, so mga kababayan, kaunting kaalaman lang po sa atin sa mga hindi nakakaalam. Bakit nga ba hanggang ngayon dito sa Maynila, kahit saan sulok, saan sulok yan, marami tayong makikitang kagaya nila. Although hindi natin sila masisisi, siguro talagang ganun muna ang kanilang kapalaran mga kababayan. Kaya si Daddy Frankie at ang aking katuwang ngayon, kasangga, si Kasado tayo ay nagbigay ng kaunting tulong, bigas, at syempre bibigyan din natin si ate at si kuya ng kaunting tulong pinansyal, pambili man lang nila ng kanilang ulam. Maraming po salamat po. Ayan, pagpasensyaan nyo na to, no? Opo. Makakatulong yan sa inyo. Maraming po salamat po. God bless. Opo. Sana kabili kayo ng damit.
no? Kaya po akong damit ko dyan. Maraming damit. Bili po ako sabon eh. Oo. Lalaba po. Ay, makakabili na. Tapos maligo, no? No, si Ate Mia, no? Ako. Ang dumi. Kaya nga po kasi pagka wala po kami humingi po kami sa kain sa simbahan sa Mancarmel. Kaya punta kami doon sa ulap, doon sa may simbahan, doon kami nangihingi. Pag wala po kami nangalakal, doon po. Oo, pag walang kalakal. Opo. Anong ginagamit nyo pag nangalakal kayo? Sako-sako lang. Sako-sako lang. Diyan po. Diyan, sako-sako. Ah, sako lang. Mano-mano lang po. Kasi yung karito po nahuli. Nahuli rin. Opo, yung karito namin. Kahit saan pala, kahit saan talaga may kalaban, no? Kahit anong klaseng hanap buhay, may kakumpetensya. Ewan ko nga po. May kontrabida, may bida. Naghanap buhay ka naman. Ito po, huliin ka. Oo. Nakahadi ka naman nakisurbo. Pero matanong ko lang, kuya, ano, huwag kang magalit sa akin. Kasi, yung iba kasi natatakot silang lumapit sa inyo. Real talk tayo. Kasi sinasabihan nila, minsan sasabihin ng gustong tumulong or mag-abot. Wag tayong lalapit yan kasi mga adik yan. Hindi po. Mga magnanakaw yan. Anong masasabi mo sa ganong senary? Hindi ko naman po sila masisi sa ganun. Kasi magkakaiba po tayo ng pag-iisip po. Tama po. Opo. Kaya gaya ng sinabi, huwag kang magalit sa akin. Opo. Kumbaga, napag-uusapan lang natin. Opo, natural na mag-isip sila lang ganun kasi hindi naman nila kalagayan yung kalagayan natin. Oo. Magkaiba Hindi po naman tao. po lahat mga kababayan, no? Pero naririnig at nakikita ko minsan takot na takot silang lumapit. Oo nga po, dumadaan lang dito. Iniisip Dumadaan nila, dito. baka mahawaan sila ng sakit. Wala Yung naman iba po. pa nga, sabi, ay, ang baho. No? So, anong pakiramdam mo pag nagsasabi yung mga tao, ibang tao na ganun? Sabi ko, para naman tayo kumakain, tsaka ganun, tumatay rin naman kayo. Yes, pare-parehas tayong tumatay ng mabaho. Ano ba tayo niya, mabango? Oo. Yun lang po, ano ko po. Ayan ko po dyan. Sabi ko, huwag ka ba natakot kayo sa akin? Hindi naman ako asubang. Wala naman akong pakpak. Yung iba kasi, Kuya Arnel, natatakot sila kasi first instinct, sabi nila masamang tao, baka mandukot. Hindi po. Hindi ko po gawain po yan. Ay, hindi Po, gawain. kahit po ganito, ano. Kasi nagkakulong-kulong ako nung una po. Puro bintang po. Lagi, parang labas ka ba lagi kang lumalabas sa kulungan? Noong 1985, So ngayon hindi na. hindi na po. Kasi nagkabago na po ako. Yun, very good. Kasi nag-ano po ako, nagkursilyo po ako. Kursilyo. Oh, kuya, dapat baguhin mong buhay mo, ano? Kailangan mahalin natin sarili natin. Mag-pray tayo kay God, no? Opo. Lagi tayo mananalangin kay God, Opo. no? So ayan mga kababayan, kaunting kaalaman lang po ito, kaunting interview lang kay Kuya Arnel at saka kay Ate Mian. Sana po sa mga kababayan ko, mga kababayan natin dyan, sana pag may madaanan tayong ganitong sitwasyon, hindi po nila kagustuhan to. Talagang ito'y kapalaran lang. Although may kasabihan din tayo na tayo mismo gagawa ng kapalaran. Pero sana naman sana natin silang katakutan or iwasan. Wag natin silang kamuhian. Pag may konting may tutulong tayo, abutan natin sila nang sa ganun makaraos naman sila. So mga kababayan, maraming salamat. Maraming salamat po. Yan. Dati Mia naman gusto kong marinig. Salamat. Salamat. Magsasaing ka. Opo. Bibili kayo ng ulam nyo, ha? Ano paborito nyong ulam? Ano? Manok. Oh, very good. Oh, so kakain kayong dalawa, ha? Opo. Magmahalan kayo and God bless. Apo. Salamat. Salamat po. So ayan mga kababayan, may natulungan na naman po kami kasama si Idol Casado at andyan din si Kaagapay mga kababayan nasa sasakyan. At syempre ang ating piloto at cameraman si JC Official. Kami pong apat ngayon ang naggala-gala. Ayan. So maraming salamat mga kababayan ko, mga kabarangay ko. Casado, suportahan din po natin yan. Salamat po, bye-bye, and God bless po. Pansamantala, si Daddy Frankie magpapaalam. From Pangasinan, anak ng Pangasinan. Love you all.